I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hindi pa man nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ruby, isang bagong sama ng panahon na naman ang binabantayan. Posible nga ba itong maging bagyo? Alamin natin mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Rafi, ngayong araw nga lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ruby, pero isang bagong sama ng panahon naman na nagbabagyang pumasok ng PAR ngayong weekend. Base sa pinakahuling track ng Pag-asa, mamayang gabi na inaasahan na lalabas ang Bagyong Ruby bago ito tuluyang pumunta dyan sa bansang Vietnam. Namataan ang sentro ng Bagyong Ruby na muling naging isang tropical storm sa layong 380 kilometers sa may northeast ng Pag-asa Island dyan sa may Palawan. Taglay nito ngayon ang lakas ng hangin umaabot muli sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso hanggang 80 kilometers per hour. At inaasahan ngang kikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala nang banta ang Bagyong Ruby dito sa ating bansa. Gayunman, isang low pressure area ang namuo dyan sa may Pacific Ocean na posibleng pumasok ng PAR sa araw ng Biyernes. Namataan ito ng Pag-asa sa layong 1,870 kilometers sa may silangan ng Southern Mindanao. At may posibilidad na maging isang bagyo yung nasabing LPA. At base dito sa wind forecast map ng The Weather Company, ito yung sirkulasyon na kaugnay ng low pressure area na yan. At itong babantayan natin, Rafi, kung ito ay magiging isang ganap na bagyo kapag pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Mang Tani, habang inaantabayan na natin yan, kailan kaya mararamdaman sa bansa yung LPA at saan ito pwedeng makaapekto? Sa ngayon, Rafi, masyado pang malayo itong low pressure area at kung titingnan natin yung extended outlook ng The Weather Company, ito na yung kanyang sirkulasyon araw ng Sabado yan. Kaya posibleng Biyernes ng gabi o kaya naman ay weekend, magbibigay na ito ng mga pagulan doon sa mga lugar na dinaanan din ng bagyong si Ruby. Pero sa ngayon mga kapuso, bubuti na po ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, maliban na lamang sa mahihinang ulan dyan sa may Cagayan Valley region dahil sa lumalakas na hanging amihan. Amihan din ang dahilan kung bakit patuloy na masungit ang karagatan dyan sa Northern at Central Luzon seaboards ayon sa Pag-asa. Kaya delikado pa pong maglayag yung mga maliliit na sakyang pandagat. At dito sa Metro Manila, maaraw na at mababa ang tsansa ng ulan hanggang sa gabi. Ganito rin ang maasahang panahon sa Visayas pero posible pa rin yung paminsan-misang pagulan, lalong-lalo na pagdating sa hapon. Thunderstorm din sa hapon ang maranasan dyan sa may Zamboanga Peninsula at maging sa Northern Mindanao habang mas maayos naman ang panahon sa natitirang bahagi ng Mindanao. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.